Sa bayan ng San Jose, Bulacan, napiling bumuo ng pamilya ni Linda at Mang Ricardo. Nang mga panahong iyon, ay halos hindi pa develop ang lugar. May mga pailan-ilang kapitbahay silang ngunit halos hindi sila nagkakitaan. Sa totoo lang ay pabor naman ito kay Linda dahil noon pa man ay pangarap na niyang manirahan sa isang tahimik at malayo sa ingay na lugar. Ngunit lumipas ang mga taon, ay unti-unting nagbabago ang lugar na iyon. Paisa-isang nadadagdagan ang kanilang mga kapitbahay. Kasabay ng pagbabagong iyon, ay ang pagkakaroon nila ng kanyang asawang si Ricardo ng 2 supling. Ito ay sila Almira, ang kanyang panganay, at si Nash na kanilang bunso. Naging masaya ang kanilang payak na pamumuhay. Ang pamilyang pinapangarap lang ni Linda noon, ay nararanasan niya ngayon. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, isang trahedya ang magpapabago ng kanilang masayang pamilya. Nay! Nay! Humahangos na tawag ni Almira sa kanyang ina, habang ito ay papasok sa kanilang munting tahanan. Ano bang nangyayari sa iyong bata ka? Abay, nasa kanto ka pa lang dinig na dinig ko na ang boses mo. Nagtatakang tanong ni Linda kay Almira. Nay! Si tatay po na hit and run sa bayan. Umiiyak at pautal-utal na wika ni Almira sa ina. Ano? Gulat at hindi makapaniwalang naiusal na lamang ni Linda sa sinabi ng kanyang anak. Tila binuhusan siya ng malamig sa kanyang kinatatayuan at hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Maya-maya pa ay siya namang pagdating ni Nash habang ito ay umiiyak na rin. Marahil ay alam na rin ito ang sinapit ng kanilang ama. Hindi alam ni Linda kung ano ang kanyang gagawin ng mga sandaling iyon. Sobrang nabigla siya sa bilis ng mga pangyayari. Ang kanyang mahal na asawa na kanina lamang ay inaasikaso niya bago pumasok sa trabaho nito, ay wala ng buhay ngayon. Samantala dahil marami ang nakakita sa pangyayaring iyon, ay hindi nagawang makatakas ng driver ng truck at agad itong nahuli at dinala sa presinto. Ito rin ang nanagot sa gastos sa pagpapalibing sa namayapang si Mang Ricardo. Ngunit walang pakialam si Linda doon dahil para sa kanya, kahit na makulong ang nakasagasa sa kanyang asawa, ay hindi na rin naman maibabalik ang buhay nito. 6 na buwan na ang nakakalipas mula nang mangyari ang trahedya sa pamilya ni Linda. Ngunit tila pa para sa kanya ay kahapon lamang yun nangyari. Lagi siyang nagmumukmok sa kwarto nila ng namayapang asawa. Sinasariwa ang masasayang alaala nila nang ito'y nabubuhay pa. Minsan pa nga, Ate, ayun na naman si nanay Nagpapatugtog na naman ang paborito nila ni tatay na kanta. Tapos mamaya iiyak na naman siya. Malungkot at nag-aalalang wika ni Nash sa kanyang ate Almira. Hayaan na lang muna natin si nanay, bunso. Intindihin na lang natin siya. Kasi kung masakit sa atin bilang anak yung nangyari kay tatay, panigurado ako na mas masakit yun at mahirap para kay nanay. Pero alam ko na may plano si Lord sa atin. Kaya ikaw mag-aral ka ng mabuti para kay nanay ha. Saad ni Almira sa kanyang bunsong kapatid. Lumipas nga ang ilang mga taon. Lalo pang gumanda ang bayan ng San Jose. Ang dating masukal at talahiban na lugar ay unti-unti nang natatayuan ng magagandang gusali. Marami na ring mga establishmento ang nagsipag-uspungan sa lugar na iyon. Kasabay noon ang pag-unlad ng mga taong dating nakatira doon na lumipat na ng ibang lugar na kanilang matitirhan. Ang iba naman ay naninirahan na sa ibang bansa. Kaya naman kung tutuusin, ay halos bago na ang lahat ng naninirahan doon. Isang araw, grabe, hindi ko akalain na sa ganitong kagandang lugar ay may ganyan pa palang nakatira dito. Wika ni Boyet habang ito ay nagja-jogging kasama ang kanyang mga kabarkada. Ano bang sinasabi mo, pre? Nagtatakang tanong naman ni Jason. Ayun tignan mo yung matandang yun sa may gilid. Sabay turo ni Boyet sa matandang tila nawawala sa kanyang sarili. Alam mo ba pre, may bahay yan sa loob nitong subdivision na to. Pero sobrang pangit. Usap-usapan nga dito na dating mangkukulam yan. Hindi nila mapaalis kasi nga natatakot sila na baka balikan sila at kulamin. Kwento pa ni Boyet sa kanyang mga kaibigan. Kumunot naman ang noo ni Jason na tila hindi naniniwala sa sinasabi ni Boyet.
Ngunit hindi na lamang siya nagsalita pa. Naalala niya kasi ang kanyang namayapang lola sa matandang pinagbibintangan ni Boyet na mangkukulam. Kaya naman simula noon ay hindi na ito nawala sa kanyang isipan. May kung anong nagtutulak sa kanya upang kilalanin ang matandang kanilang nakita sa parke. Si Jason ay isang houseboy sa subdivision nila Boyet. Naging magkaibigan sila ng binata dahil nakakalaro niya ito sa basketball. Ngunit magkaiba sila ng ugali. Palibhasa laki sa layaw itong si Boyet. Kaya naman hindi nito alam ang pakiramdam ng isang mahirap. Kaya hindi na siya nagtataka kung halos light-lady nito ang matandang babae sa parke kanina. Isang araw, muli na namang nakita ni Jason ang matandang babae na tila pinaglalaroan ng mga batang paslit. "Ali, nasaan na po yung mga manika nyo?" Tanong ng isang batang babae sa matanda. "Ano ka ba? Di nakatago doon sa bahay niya, kasama ng mga panusok niya." "Mangkukulam, aswang," sigaw ng mga bata, habang ito'y kanilang binabato. Agad na nilapitan ni Jason ang kinaroroonan ng mga bata. "Psst! Tigilan nyo na yan. Mga wala kayong galang sa matanda. Yan ba ang turo sa inyo ng mga magulang nyo?" Sita ni Jason sa mga bata. "Ate, nakikita nyo naman yung ginagawa ng mga alaga nyo, hindi ba? Tapos hinahayaan nyo lang?" Baling ni Jason sa mga yaya ng mga bata. "Bakit? Totoo naman ang sinasabi ng mga alaga namin . Mangkukulam naman talaga yung matanda na yan. Bali-balita nga dito, iniwan na yun ng 2 anak niya kasi nga hindi masaway sa mga ritual na ginagawa." Mataray na saad ng babaeng yaya. "Alam mo, imbes na kaawaan mo ang matandang yan, kung ako sa'yo ilalayo na ako dahil baka ikaw ang susunod na mabiktima. Halina nga kayo kids, alis na tayo dito. Baka balikan pa tayo ng witch na yan." Sabi ng isang inday na kung tutuusin ay mas nakakatakot pa nga ang pagmumukha nito dahil sa astringent. Napailing-iling na lamang si Jason habang sinusundan ng tingin ng mga kausap kanina. Samantala lalapitan na sana niya ang matanda nang bigla na lamang itong nawala. "Ang bilis! Nasaan kaya nagpunta si nanay?" Tanong niya sa kanyang sarili. Napalingalinga siyang muli, ngunit hindi na nahagilap pa ng kanyang paningin ng matanda. Nakaramdam ng kilabot si Jason ng mga sandaling iyon, kaya naman nagpasya na siyang umuwi. Gabi na ngunit hindi pa rin tinadalaw si Jason ng antok. Pilit pa rin sumasagi sa kanyang isipan ang matandang babaeng iyon, kaya naman kinabukasan pagkatapos ng kanyang gawain ay napagpasyahan niya itong puntahan sa lugar kung saan niya ito madalas na makita. Hindi nga siya nagkamali. Naroon na naman ito na nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga. Hindi niya ito nilapitan, pagkus inobserbahan niya ito sa malayo kung ano ang ginagawa nito. Kinakabahan pa nga siya ng mga sandaling iyon dahil baka bigla na naman itong maglaho na katulad kahapon. Ngunit nanay kay Jason ang kuryosidad sa pagkatao ng matanda. Nararamdaman kasi niya na hindi ito masamang tao. Makalipas ang halos 1 oras niyang pagbabantay sa matanda, ay bigla itong tumayo, kaya naman sinundan niya ito kung saan ito patungo. Hanggang sa maya-maya, ay nakarating siya sa bahay nito. Nakaramdam ng kaunting takot at pangingilabot si Jason ng mga sandaling iyon. Totoo nga ang sabi ni Boyet at ng mga katulong na kausap niya. Sinuunang bahay sa gitna ng subdivision? Usal ni Jason sa kanyang sarili. Maya-maya pa ay naputol ang kanyang pagmumuni-muni nang may marinig siyang musika na nanggagaling sa loob ng sinaunang bahay. Musika na nagpakilabot ng husto at nagpatayo ng kanyang balahibo. Mga kanta noong 70s at tila may sumasabay na masayang tinig na unti-unting napapalitan ng pagtangis. Sa sobrang takot ni Jason ay dali-dali siyang kumaripas ng takbo papalayo sa lumang bahay. Nang makarating sa bahay ng kanyang amo, ay agad siyang napansin ng mayordoma doon. "O Jason, kanina pa kita hinahanap . Saan ka ba galing? Bakit parang hinahabol ka dyan ng kung ano?" Masungit na usisa ni Manang Pising. Ay, sorry Manang . Pero Manang, di ba po matagal na kayo kila Sir naninilbihan?" Tanong ni Jason sa matanda. "Oo, bakit mo naman naitanong? Hindi niyo po ba alam yung kwento ng matandang babae na nakatira sa lumang bahay?" Tanong niya sabay turo sa kinaroroonan ng lumang bahay.
Ang usap-usapan dito sa lugar natin, yan daw ang kauna-unahang nakatira dito. Kaya hindi nila mapaalis-alis. Ang sabi-sabi ay nasiraan daw yun ng bait dahil iniwan ng 2 anak. Hay nako, puro ka chismis na bata ka. Ayusin mo na ang garahe. Baka dumating na sila, sir. Utos ni Manang Pising. Dahil sa nalaman, ay lalong nagka-interes si Jason na kilalanin pa ang matanda. Kaya naman ang makaalis si Manang Pising patungong palengke, ay dali-dali siyang kumuha ng pagkain upang dalhin sa matandang babae na tiyak niyang naroon na naman sa ilalim ng puno ng mangga. Maya-maya pa ay nakarating na nga siya sa parke. At hindi nga siya nagkamali. Naroon na naman ang matanda. Walang pag-aalinlangan niya itong nilapitan. Bagamat may kaunting takot siyang nararamdaman dahil sa mga sabi-sabi patungkol dito, ay nilakasan niya na lamang ang kanyang loob na lapitan ito. Lola, tinapay po. Baka hindi pa po kayo kumakain. Wika ni Jason, sabay abot dito ng kanyang dala. Nag-angat naman ang tingin ng matandang babae at ngumiti ito sa kanya. Salamat, iho, sa palagi mong pagsubaybay sa akin. Salamat din sa 2 pagkain pero busog na ako at tapos na akong kumain sa bahay kanina. Wika ng matanda. Laking gulat naman ni Jason sa sinabi nito. Alam niyo po na sinusundan ko po kayo, Lola? Nauutal na tanong niya sa matanda. Ngumiti ang matanda sabay sabing, Matagal na akong naninirahan sa lugar na ito, iho. Wala pa halos kabahayan dito, kaya't malakas ang pakiramdam ko sa aking paligid. Hindi ka ba natatakot sa akin, iho? Kasi halos lahat ng tao dito sa lugar na ito ay takot sa akin dahil ang buong akala nila isa akong mangkukulam o hindi naman kaya aswang. Pero hindi ko na lamang sila iniintindi. Usal ng matanda. Naku, Lola, hindi po ako takot sa inyo. Sa katunayan nga po niyan, gusto ko po kayong tulungan. Kaya po may dala po akong pagkain. Baka po kasi hindi pa po kayo kumakain eh. Paliwanag ni Jason sa matanda. Ngunit sa kabila ng kanyang sinasabi, ay may kaunting takot siyang nadarama na hindi niya may paliwanag. Totoo ba, iho? Hindi ka natatakot sa akin? Maging sa bahay ko? Kung gano'n eh, sasama kita sa bahay ko ngayon. Wika ng matanda. Nag-aalangan namang napao si Jason. Magaan ang loob niya sa matandang ito. Ngunit hindi niya maalis ang makaramdam ng takot. Ganun pa man, sumama siya rito upang patunayan na hindi siya katulad ng mga taong nangungutya sa kanya. Nang makarating na nga sila sa bahay ng matanda, ay nagsimula ng makaramdam ng pangingilabot ang binata. Pasok ka, iho! Wika sa kanya ng matanda. Dahan-dahan naman ang binata. Nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang nakita. At ang kaninang takot ay napalitan ng pagkamangha. Wow, Lola! Hindi ko po akalain na ganito kaganda ang loob ng bahay niyo. Usal ni Jason. Nakasalamat, iho. Ipinundar yan ng 2 kong anak na nasa Amerika. Gusto nga nilang ipabago ang bahay kaso hindi ako pumayag. Dahil yun na lamang ang alaala ng namayapa kong asawa. Sa katunayan niya ay kinukuha na ako ng aking 2 anak upang doon na ako manirahan sa Amerika. Kaso hindi ko maiwan ang bahay na ito. Dito kasi kami unang nangarap ng aking namayapang asawa. Kaya't araw-araw akong naroon sa parke. Dahil yun ang tambayan naming mag-asawa. Nang wala pa ang 2 naming mga anak. Kaya ganito ang itsura ng labas ng aking bahay. Dahil ang asawa ko ang unti-unting nagbuo niyan. Kaya't kahit luma na at wala na sa uso, hindi ko pa rin pinabago. Kwento pa ni Aling Linda. Ang sabi ko sa mga anak ko susunod na lamang ako sa kanila sa ibang bansa kapag nakita ko na ang tamang taong mangangalaga ng aming bahay. At sana ikaw yun, iho. Sana pumayag ka. Ako po? Gulat na wika ni Jason. Pero bakit po ako, Lola? Hindi niyo naman po ako kilala. Tanong niya sa matanda. Kilala kita noon pa tulad ng inoobserbahan lang din kita. Alam na alam ko na may mabuti kang puso. Kaya napagpasyahan ko na sa'yo ibili ng lahat ng narito sa loob ng lumang bahay na ito. Hindi makapaniwala si Jason sa kanyang narinig. Makalipas ang 1 buwan, ay nagtungo na nga si Aling Linda sa Amerika. Inihabilin niya kay Jason ang kanyang lumang bahay
kasama ang nasa loob nito. Tinanggap naman niya ng binata at nangako na aalagaan at iingatan ng naiwang ari-arian ng matanda hanggang sa ito'y muling bumalik. Ngunit makalipas ang 1 taon, ay nakatanggap ng mensahe si Jason na nilipat na ng matanda ang pangalan ng bahay sa kanya. Wala namang naging tutol ang 2 anak nito na masaya nang namumuhay sa Amerika kasama ng kanika nilang pamilya. Napag-alaman rin niyang na mayapa na rin si Aling Linda. Lubos ang pasasalamat ni Jason sa pinamana ng matandang babae sa kanya. Napagpasyaan niya itong wag na lamang tarhan kung hindi gawing moseleo para magbigay inspirasyon sa mga taong katulad ni Aling Linda na wagas ang pagmamahal hanggang sa wakas. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Isa na nga riyan ay ang wag tayong manghusga ng ating kapwa, lalo na't kung nakikita nating kakaiba ang itsura nito. Hindi natin alam na baka meron itong mabigat na pinagdaraanan sa buhay. Imbes na husgahan natin, mas maganda kung alamin muna natin ang kanilang mga pinagdaraanan at baka meron tayong may tulong na maganda para sa kanila. Kayo mga kabarangay, anong aral ang napulot nyo sa ating kwento sa araw na ito? Comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin ko ang lahat ng yan. Kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!